Alright, dito tayo sa may Quimpo Boulevard, corner Ecoland Drive and Maya Street, Ecoland, kung saan makikita ko natin dito balik ulit ang mga sasakyan. Yan, yung nakaraan nito dito kahapon kagabi, Biyernes Santo, tsaka ng Huwebes. Ngayon andyan may may mga sasakyan ang nakapila o tawag dyan, stranded sa traffic lights, di ba? So seems to be normal. Sabado pa lang to ha. So what more bukas, panigurado bukas ng gabi lalong mas traffic to dito, dahil nga sa uwian balikan na ng mga bakasyonista natin sa kanilang mga probinsya. Maglalakad tayo papuntang Sandawa corner, crossing sa may Jollibee area. At turn on natin itong camera kasi update natin to dito sa inyo, latest update, Ecoland, Davao City. Ecoland Bus Terminal. Time check tayo dito 7:12 ng gabi. Walang hindi siya kasi traffic, syempre Sabado nga, tsaka Black Saturday, nasa ibang probinsya pa yung mga tao. Pero kung i-compare mo to sa mga nagdaang mga tao natin dito sa Davao City sa mga ganitong season, wala ka talagang makikita sasakyan halos kapag Black Saturday. So dito tayo sa may Quimpo Boulevard pa rin, harap ng EKTV Lounge. Yellowfin Tuna Deliciously Davao. So ito, diretsuhin mo to. Ang tawid niyan ay Ecoland Drive, papuntang Times Beach, Coastal Road at Olive Drive, ganun. So ayan ang mga bus nagsilabasan galing sa terminal. Tapos yung sakayan ng papuntang Katiil ay dito. Yan, gilid ng Gasira. Tapos likod naman ito ay Central 911 NPSSO Office, Public Safety and Security Office. So simpleng lang tayo dito, lakad. France Inn, sa mga nagtatanong kung anong mga malalapit na hotel, mga lodging or mga accommodation sa may bus terminal dito sa Davao, Ecoland, ito yan, Francis Inn, tsaka Blue Lotus Hotel, 3-star hotel. Tapos sa likod nito meron din doon sa bungad talaga pagkababa ninyo sa bus. Okay, intersection traffic. Ganda sa Davao, So sa mga matagal lang hindi nakaka-uwi, ito yung itsura ng natin, Quimpo Boulevard, sa may malapit sa Ecoland Bus Terminal. Ito yung Blue Lotus Hotel. Masarap ang nila dyan, tinula. Diba?
Kunti lang ang mga sasakyan pero marami na rin. Nakalito yun ha. Ano siya, marami na rin to, no, para sa ganitong araw, Black Saturday. So supposedly mga tao dapat hindi na mo nalalabas, diba? Tatambay mo na ng bahay, pero kita nyo naman, no, mga tao pumarito paraon na yung ano, yung kailang mga movementa. Kasi siyempre trabaho, business, no, yung iba walang choice kundi papasok pa rin sa trabaho. Kaya yan, sakay sila ng taxi, may jeep na rin naman na bumabiyahe. Yun, Ice Giants. Andyan pa rin ang Ice Giants, no? Hindi pa rin sila nalaos. Tagal na yan. Anyway, so andito tayo sa ano, Jollibee Sandawa, kung saan tayo ay maghahapunan. Okay, walang masyadong tao, no? Walang mga estudyante, walang mga nakabang dito, walang mga taong tumatawid sa tawiran. Pero busy pa rin. Dami sasakyan, Davao, no? Metropolitan Davao, Metropolis of Davao. Iba talaga tong Duterte, no? Atawag nito, mag-transform ng isang syudad. Kanya niya talagang gawing mayaman ang Davao City. Pero sana kung tuloy-tuloy lang yung ano, no, pagiging presidente ni Tatay Digong, hindi lang siguro Davao City ang yayaman. Kasi ang kanyang proyekto, kanyang mga advocacy ay regional development. Yun yung kanyang project. Kaya napapansin ho ninyo na ang proyekto tanging sa panahon lang talaga ni Tatay Digong or sa panahon lang ni President Duterte tayo naka-experience, no, ng massive project throughout the Philippines, throughout the country. Sa kanya na tayo naka-experience ng proyektong hindi lang sa Mega Manila, kundi sa buong Pilipinas talaga, no, mula Apare hanggang Hulo. Saan man kayo, halina kayo, no. So talagang ano, nationwide talaga yung kanyang ano, project. Yun yung kanyang advocacy. So Davao City, meron kami isang project, no, nabiyayaan kami dito ng Coastal Road Bypass Road project under Build project Tatay Digong. Ano yun, no, napakadaming ano yun, bypass. Meron kaming ano, bypass roads, flyovers, meron kaming mga tunnel, subway, no, and coastal road, syempre, no. So yun, isa yan sa mga, yun yung mga proyekto na talagang mapapakinabangan ng mga taga Davao. So maraming thank you pa rin sa kay Tatay Digong, no, kasi nga huli talaga ang totoo lang, Davao ang pinakahuli na ginawa ng projects. Pero okay lang, it's better late than never. So yun lang, Davao City, ito yung ano, hitsura, no. Kasi sa mga hindi pa nakauwi ng Davao City, kahit pa Biyernes Santo, Huwebes Santo or Black Saturday, kita nyo naman busy pa rin yung ating mga kalye, mga daanan. Less traffic, pero kung i-compare nga sa mga 5 years ago or 10 years ago, no, Davao City 10 years ago kapag ka Holy Week, so hindi ka rito ka busy ang daanan. Pero ngayon kita nyo, no, yung mga tao, may mga sasakyan pa rin madami kahit pa sa okasyon.